Good afternoon, mga beloved. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Nagdiwa ng Happy Father's Day sa mahal kong asawa, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, kaibigan, kakilala, sa church, mahal na Pasel, yan po. Happy Father's Day. And then, sa mga kamag-anak ko kay Pastor Nelson Tagapan, mga pinsan ko, Happy Father's Day. Kailangan natin ng tatay sa isang pamilya po. Purihin po Panginoon. Title po natin, Mahal Tayo ng Diyos. Yan, pasensya na, may sugat na yata yung ano ko. Na sana kung humaba po, sana tapusin nyo. And yung topic na sinasabi ko next time na lang po, hindi ko pa napaghandaan. At saka yung, again, sana po click nyo po yung link sa baba. Ganun pa rin clean pant na wet wipes po. Pero menthol flavor, 6 na piraso po. Yan, sa mga nagsabi sa akin, sana mag-order nga po sila. Yan po. At flex ko lang yung anak ko kasi gaya ko rin, nung natutunan ko sa nanay ko, yung every Sunday talaga natutuwa ko sa kanya kasi yung mga box ni best friend na mga polo na nandun, kinuha niya talaga. Hindi ko alam na gagamitin niya sa church. Yan po. At yung mga ibang binili pa nga namin na talagang pag Sunday, pinaghahandaan niya po talaga ang para sa church. Kasi nga, pag kami, turo na nanay ko sa ano nga, naka-Sunday stress talaga kami na ito po ay para sa Panginoon, dapat pinaghahandaan po natin. At natutuwa talaga ako sa anak ko. Ay Terra Care ko, ika-4th month ngayon 24, na sana nga, yun nga po, dire-diretso. Pero Saturday, Sunday, hindi na ako gagamit kasi sobrang nangihina ako. At kung napanood niyo yung kwento ng jeep, na yung sumakay ako ng jeep, ito po ay, nung nagamit pa ako ng Pearmax, yun siya, na talaga nagpalakas sa akin. Sabi ni Pastor na, sabi ko, Pastor, saan ako sasakay? Sabi niya sa jeep. So, no choice na ako. Sabi ko, bahala ka, Lord. Na first time ko after ilang years sasakay ng jeep. Kasi ngayong huli nga, ito ngay ganito na ako. So, sa biyaya ng Diyos, pinagtagumpay po ako na makarating ng Binmalay na nag-jeep. At sana nga itong sa Lingayen naman ay, yun po, sa biyaya ng Diyos, alam ko makakasama ko. Glory to God. Yan po. At yung ano pala, ito kasi may kwento, 3 tablet pala yung nabigay sa church sa biyaya ng Diyos. Yung una nga yung luma ni Jayron na Lenovo. Pangalawa po yung birthday gift ko sa Mala Pastor, magka-birthday kami January 13. At yung isa pa, ito yung sinabi kasi sa akin ng Panginoon na nangailangan ng Mala Pastor, kailangan ng laptop. Nag-message sa akin kung pwede niya hiramin yung laptop ko. Wala pa yung isang binebenta ko po. So ngayon, sabi ko, Pastor, ito lang ginagamit ko kasi pag-edit, mahina ako sa editing, ganyan po. Pero ang ginawa ko na lang, naisip ko kasi ito na nga yung kumita ko sa final libre po after 6 years. Na inano ko siya, minain ko siya. Ito yung gamit ko pa yung Pearmax, na alala ko yung Pi ko, sabi ko, kaya nag-reinstall ako. And timing na, yun nga, na withdrawin na siya. So, nakabili na ako ng ibang crypto. Sabi ko, Pastor, ito na lang yung magagawa ko na magpalugi. So, binili ko ng mahal, dapat buy low, sell high. So, ang naging nangyari, sell low, buy high nga, ta sell low ang nangyari. Pero, dahil sa church, kailangan na malala, Pastor. So, binenta ko po. Sabi ko, Pastor, magkano ba kailangan nyo? So, yun yung binenta ko kung magkano yung kailangan. And then, binigay ko yung ATM ko kasi hindi nga ako makasama. And then, sabi sa akin ng Panginoon kasi, ang mga lingkod sa church po, wala po mga bank account po. Yan po talaga. Ngayon na lang yung GCash. So, sabi sa akin ng Panginoon, next time, hindi mo pahiram. Kasi sabi nga nila na hindi marunong mag-withdraw. So, ako ngayon nag-worry din. Kasi mapapahama ko pa ang mga lingkod. Pero sa biyaya ng Diyos, may karunungan ng mga lingkod, ay, syempre, kasama nila ang Panginoon. Maayos na nakapag-withdraw at naibalik po sa akin yung ATM ko. So, ganyan din ako nung ako'y nasa sanlibutan pa, nung ako'y wala pa sa church, na yung credit card ko, pinapahiram ko para pabili ng laptop, cellphone, ganyan po, na ako na nagbabayad ng interest, yun po. Kasi maalwan pa naman din ako, maayos ako noon, kaya lapitan talaga ako ng tulong. Purihin po ang Panginoon, yan po, na nakakatulong nga tayo sa iba, yan po, na nangangailangan. At ito pa pala, pinili ako ng Diyos sa biyaya ng Diyos kasi nga hindi po ako pabebe. Meaning na perfectionist ako,
pero napaka-prangka kong tao. Although yung nga may pagkatakles ako minsan, kaya yung iba nagagalit nga rin sa akin, sorry po, yan po. Pero ako kasi nga sinasabi ko yung kumbaga kung ano yung nasa loob ko, at saka meron kasi akong yung discernment na gift, biyaya po, regalo mula sa Panginoon. Shout out kay Sister Jana, na shout out ko po, kasi ang alam ko sa bahay siya nag-work ko, pero hindi hadlang po yung work niya sa bahay para magbigay ng tulong sa akin. Naglakas loob akong humingi ng tulong sa kanya, pero salamat sa mga taga-church na tumulong po sa akin. Na shoutout ko lang Sister Jana, yan po, na sa kabila na siya ay nasa bahay, at talagang, kumbaga pag gusto mong tumulong, hindi hadlang ang trabaho mo, kung ano pa man, basta gusto mong tumulong. Kasi ako nga, pag may humingi po sa akin ng tulong, pag hindi ko mabigyan ngayon kasi wala akong pera, kukunin ko yung GCash number nila pag nagkapera ko at ipapadala ko. Ganun talaga yung ugali ko. So, maraming tumulong din talaga, pero most of them talaga ay taga sanlibutan na kumbaga, may discernment nga ako, nadi-discern ko rin, pero yung iba talaga, tinatry ko na, ayun nga, na hinga ng tulong. Kaya ka po, kahit ako nagkapera, nagka-milyon, humingi rin po ako ng tulong. Lalo na ngayon na hirap po tayo, kailangan ko talaga magpa-check up, at saka yung nga, pambayad ng internet, kasi ako nagbabayad ng internet. Although, eto iutos sa akin ng Diyos, di naman ako pinapabayaan ng Diyos, kaya kailangan kong talagang, kumbaga, panindigan po. Dahil danas ko naman ang tulong ng Diyos. Kahit utusan niya ako, hindi niya ako pinababayaan. Kawikaan 19:17, ang mabait sa dukha sa Panginoon nagpapautang. Yan po. So, hindi ko shout-out yung iba, pero salamat po sa lahat ng tumulong at tumutulong po talaga. Kahit yung mga hindi tumulong, wala po akong anything po, dahil di ako makakaharap po sa inyo pag ako po ay may galit po sa puso. Purihin po ang Panginoon. Yan po, at huwag po tayong manawa, gumawa na mabuti, dahil ang Diyos po nakatingin po sa lahat po yan in detail. Okay po, nakasulot po yan. Antichrist, sinabi ko na, before hindi ko lang na-mention yung pangalan niya sa dati kong video, past video po. Pero malalaman nyo na kung sino Antichrist doon. At saka, yun yung sinabi sa akin ng Panginoon. Pero kung mali po ako, ay mas kilalanin po natin ang Panginoon po. Dahil mas maganda kilalanin kaysa kay Antikristo na po. Glory to God. At yung fake blessing, kasi maraming ang blessing, di ba? Mateo 4:9, sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasaba ka sa akin. So, ang diablo, basta, kumbaga, alam niya, ang diablo alam yung natin, gusto natin. Ito mahilig to sa baba, ito mahilig to sa pera, ito mahilig to sa material. Napag-aralan na tayo ng diablo. Yan po, alam ko na rin po yan. Yan. So, purihin ang Panginoon. Kaya kailangan natin malaman kung saan blessing yan na dumarating sa atin. Dahil baka yan ay blessing galing sa kaaway para hindi ka na umalis sa Kanya. Yan po, para isama ka na kung saan siya itatapon. Glory to God po. At ito ay kasi nga kung si Jesus ay inanuhan ng diablo, bakit pa tayo na tao lang? 'Di ba po? So, viral preacher to, etong kinekwento ko po, hindi ko sasabihin ko sino. Pero ang isa doon nagsasabi talaga ng totoo. Okay po, kaya nga sabi ko sa Rapture, malalaman ko sino yung talagang magpapatunay na kung sino yung mga tunay na faith po. So, isa doon ay, kumbaga, parang pinag-usapan or kinutya, pero yung isa talaga nagsasabi po ng totoo. Pero at saka yung kagaya ng ginagawa ko, hindi po tayo parang ng naninira. Yan po, kasi nga marami pong daya. Hindi dahil sa dami ng followers or magaling magsalita. Kaya ko po ginagawa lalo na ito ay para lalo na yung mga tupa na mapapariwara, mapapahamak, kailangan maakay mo. Yung mga mayayaman na sabi mo nang hindi pa alam ang katotohanan, hindi inaalam dahil inaalagaan ng kaaway, kailan maakay din po, yun po. So, ayaw ng Diyos may mapahamak, yun po. Kasi kala nung iba na, kung magaling ka magsalita, inutusan ka na ng Diyos, dapat ikaw ay sinugo ng Diyos. Purihin po, Panginoon. Yan po, glory to God. At PMCC Port Watch, yung Pentecostal po, sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo,
At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po yung Holy Spirit. Na araw ng Pentecostes, tapos sinabi ng Panginoong Hesus, ibibigay sa inyo ng aking Ama. Yan po sa kanya mga alagad, yung ika-50th day. No po, sumula nang umakyat sa langit. No po. So, misyonero, di ba, Pentecostal missionary, dahil lahat nga po, yan, sa church ay dapat misyonero, mag-akay ng kaluluwa, tumulong sa kapwa, di ba, agawin sa apoy ang mga mapapahamak po. Mateo 14:25, Church of Christ nga pala, baka makalimutan ko. At sa ikapat nagpupuyat ang gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ikaapat na pagpupuyat, fourth watch po. At saka ibig sabihin lang yan na ang Panginoon ay darating na parang magnanakaw. Yan po, hindi natin alam, nag-iinuman, nagkakainan, nagpapakasalan. Yan po, darating siya na wala nakakalam, kaya watch and pray po. So marami ang, kumbaga lalo na hindi nakakalam, kaya marami, sana nga po, ay kahabagan pa sila ng Panginoon. Purihin po Panginoon. Holiness and service unto God. Ito po yung motto ng church. Bakit nga ba? Lahat po ng attendance nakaayos po. Every meeting, every worship, bautismo, nakasulat po yan. Aklat ng buhay dito. At sa langit, meron offering, thanksgiving, in detail talaga lahat po. Pati pagpipicture taking, lahat nakaayos. Walang stampede, gulo-gulo. At walang puwang ang kurakot o kasamaan po. Lalo na sa mga takot sa Panginoon. No po, purihin po ang Panginoon dahil lahat nakasulat nga. Kaya makikita mo yung church kung gaano kaayos dahil lahat may kaayusan. Yun po. Unang Karito 16:19. Hindi ba inyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Holy Spirit na sa inyo ay pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Wala tayong pag-aari. Maging ating buhay, kayamanan, lahat, dunong. Yun po. Kaya pagbalik ng Diyos, di ba? Kunyari, binigyan ako, babae ako. Pagbalik ko sa kanya, dapat babae pa rin ako. Okay po. So, okay na lang din yung ilong. Kunyari, pangu ako, tas tagpaano, di ba? Yan po. Pero mas maganda, bumalik tayo sa Panginoon kung ano tayo. Yan po, na maging masaya talaga tayo kung sino tayo dahil tayo nga ay God's masterpiece. Work hands, di ba? Ng Panginoon. Workmanship. Yan po. So, Mateo 19:8, wala talagang annulment, walang divorce. Sinabi niya sa kanila dahil sa katikawasan ng inyong puso ay pinahintulot sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae, ngunit buhat sa pasimula ay hindi gayon. Talagang walang matigas lang ang ulo kaya nagkaroon ng annulment. At ako po, hindi ako martyr na asawa. Mahal ko Panginoon, mahalin ko yung kapwa ko, at saka siguro kung gusto ko talagang iwan na yung asawa ko, magpo 30 years na, ay nung ko pa ginawa. Pero dahil nga gusto ko buong pamilya at alam ko na hindi niya kaya mag-isa, pag ginawa ko rin ang mga anak ko sa kanya, yan po, alam ko hindi niya kakayanin po. Kaya kung ano yung nakikita ko rin maganda sa kanya, yun yung iniisip ko. Yan po, at hindi naman ako perfecto. Diba? Kaya hindi solusyon ang hiwalay o annulment para ikaw ay nga, diba? Makipaghiwalay. So, sa mga hindi pa kasal, magpakasal po kayo pwede sa church. Okay po. Sa mga hindi kaya pa magpakasal dahil di pa pwede sa ngayon, may problema pa, kailangan ng annulment, wala pa kayong pera, punta muna kayo sa church, tumanggap kayo ng salvation. Napaka-importante po. Yan, ang Panginoon ay darating na para magnanakaw. Okay po. Ang Diyos ang tutulong sa inyo para maayos ang problema nyo, kagaya ko, kagaya ng iba. Okay po, sa church na inayos po ang problema. Hindi ko mamagaling ka nga sa church ng Bible verses, everything. Yan ay magtatayo ka na ng sarili mong church kung hindi ka naman sinugo ng Panginoon. Yung sinabi ko na yung nagpapasakop ako sa mga lingkod, sa mga mataas sa akin, ito po yung unity. Hindi yung unity ng magkakasama mga bulaang mga ngaral, kundi unity sa church. Pag inutusan ka, meron kang kaloob kumanta, di kumanta ka. Diba? Pag ikaw ay inutusan para mangaral, sunod lang ng sunod. Yun po yung unity, sunod ka sa mas nakakataas sa'yo. Sa inutusan ng Panginoon, sinugo ng Diyos po rin po Panginoon. Purpose natin sa mundo.
Dahil maraming mga tao, magulo, di ba? Kahit maangkin mo ang buong mundo, alam ko sa Marcos yan, kung mapapahamak naman ang iyong buhay, baliwala. Yan po, na ang kailangan talaga natin, purpose natin, to glorify the Lord. Enjoy natin yung relationship natin sa Kanya. Kagaya ko na kahit may sakit, sige lang, utusan ng Panginoon, sunod na sunod. Purihin po, Panginoon. Paano natin gagawin din, di ba? Mateo 22:37, ibigin natin, Panginoon, higit sa sarili natin, kaluluwa natin, ng buong puso't kaluluwa. At yung pangalawang utos, yung ibigin mo kapwa mo, kagaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. So kung paano mo minamahal sa sarili mo, ubigin mo yung kapwa mo, tulungan mo, akayin mo, 'di ba? Lalo na mapapahamak, yan po. Sa Judas yan, alam ko na agawan sila sa apoy. Yan po, na kung ano yung pwede mong gawin, unawain mo. Yan, kahit anong pa siya, 'di ba? So purihin po ang Panginoon. Hindi natin, Ecclesiastes 12:13, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter: fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind po. Talagang matakot tayo sa Panginoon. Sundin natin ang lahat ng utos dahil yan po ay nasa kautusan, Bible po, na hindi ka, eto lang yung gusto ko. Ako ay mag-church lang, pero hindi ako worshiper, hindi ako every Sunday, o kaya ayoko mag-tithes kasi ganyan-ganyan, di ba? Utos po ng Panginoon. Puri po ang Panginoon. Hinahanap ka ng Diyos every worship, every Sunday, prayer meeting. 1:4:23-24, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambay ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, at hinahanap ng Ama ang mga gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So po rin po, Panginoon, salamat po sa lahat. Yan po, sana ay punta na po tayo, tumanggap po tayo ng kaligtasan. Hindi natin mga alam ang mangyayari bukas, at lagi magbaon po ng water. Yan, nakakatakot po ang mundo, 'di ba? Hindi lang sa Pilipinas, yan po. So, nagagawa ng pera sa tao, nagiging sakim, nagiging yan po kung ano ng pagsusunungaling, 'di ba po? Purihin po, Panginoon, salamat po sa lahat. God bless us all.